Nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Aquino kay Customs Commissioner Rufy Biazon at sa mga kasamahan nito sa Bureau. Yan ang mga balita mula sa Malacanang, hatid ni Elena Luna live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Kirby. Tiniyak ng palasyo na tataas na ang koleksyon ng Bureau of Customs ngayong taon. Sinabi ito ni Communications Secretary Ricky Carandang sa katatapos-tapos lamang na press briefing kanina. Ang usaping ito ay binanggit na rin ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Capiz. May action plan ang pamahalaan para mapigilan ang smuggling sa bansa. Sinabi ito ni Pangulong Aquino habang bumibisita sa Rojas City sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng mga miyembro ng media, isinantabi lamang ng Pangulo ang naging pahayag ni Bureau of Customs Commissioner Rufy Biazon na magbibitiw sa pwesto kung ipag-uutos niya. Well, palagi ko reaction yan sa maraming batikos sa ngayon. Pero batid ni Commissioner Biazon na meron tayong mabigat na planong sa customs, no? At hindi pa lang napagkasunduan yung timing kung kailan gagawin itong action. Pero palagi ko maraming makakita na ito isang talagang malawakang solusyon sa problema ng smuggling sa bayan. Ayon kay Pangulong Aquino, kapag naipatupad ang action plan, masosolusyonan na rin ang problema sa smuggling. Bahagian niya ng action plan ang paglilinis ng mga tiwaling miyembro ng Bureau of Customs. Tugon ito ng Pangulo matapos singin ang kanyang reaksyon sa umano'y maaaring maging bansag sa Pilipinas na smuggling capital in Asia. Isang tao nagsasabi niyan. At saka hindi natin masabi kung anong vested interest niya. No, pero there have been serious efforts. Pati inireklamo niyang tangkay sa isang yan, rice smuggling, clear sa akin na maraming napapaghuli. Ngayon, yung marami rin file na tumatakbo sa proseso. Pero hintayin lang po niya yung matagal ng pinaplanong solusyon para nga matyak na lahat ng nasa customs ay masisigurado nating ditiwali. Sa press briefing din kanina, Kirby, ni Secretary Carandang, sinabi niya na umaasa pa rin ang Pilipinas na mareresolba sa mapayapang paraan ang sitwasyon sa North at South Korea. Sabi niya ay pangunahing magiging prioridad pa rin ng pamahalaan ang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa mga nasabing bansa. Ayon rin sa kanya ay wala pa naman silang nakikitang pangangailangan na ilikas ang 40,000 mga Pilipino sa South Korea. Sinabi rin niya kanina sa press briefing na ang isusulong ng Pilipinas ang mapayapang pagresolba sa sitwasyong ito. There are thousands of expatriates, not just Filipinos, living in South Korea, and not a single government has encouraged their citizens to leave at this point. We will defer at this point to the judgment of the South Korean government, and we have not received any advice from them to do the same. So, kumbaga, TJ, I guess what I'm saying is we're simply taking the same sort of actions that other countries that have citizens in South Korea are taking. We have to tread a very fine line between not underreacting and not overreacting to this issue. It's a very delicate issue. And we don't want to, kumbaga, we don't want to add fuel to what is already a tense situation. For now, they're staying put. For now, it looks like everyone is staying put. Sa press conference din kanina, umapila ang palasyo sa lahat na magbayad ng tamang buwis. April 15 ang deadline ng BIR. Samantala, ngayong araw, narito ang schedule ni Pangulong Aquino. Kaninang alas 10 ng umaga ay nakamiting niya ang Cabinet Secretary at ang Presidential Management Staff. Ngayon naman, sa mga sandaling ito ay dumadalo si Pangulong Aquino sa necrological service para sa kolumnistang si Billy Esposo na ginagawa ngayon sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Ang Pangulong Aquino ay may schedule din mamayang alas 3 ng hapon sa internment ni Ginoong Esposo sa Manila Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.